Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Ayan. Sige po. Ayan, at mukhang binagyo po. Po, di ba sabi natin, dapat nandito ka ngayon. Di ba? Naalala niyo po yung last Wednesday, di ba? Sabi natin sa katabi, sana makita kita next week. Ayan. Pero aside that, baka naman po papunta pa lang sila or meron silang mga kailangan gawin. But sa atin po nandito and sa mga papunta pa lamang po, sana po may ready natin yung mga puso't isipan natin. Kamusta po yung Wednesday natin? Ano? Kamusta po yung galing sa medyo bakasyon ng konti? Alam niyo po, mapalad po tayo, and although hindi po tayo masyadong nasalanta po ng bagyo, although meron po tayong mga naranasan sa iba't ibang parte po ng Olonga po, thank God pa rin po dahil po alam natin may much better plan pa rin ang ating Panginoon sa ating lahat. And sana po gamitin natin tong chance na to, hindi po para mapalayo lalo kay Lord, kundi lalo po tayong mapalapit sa Kanya. Kaya sa gabi po na to mga kapatid, I hope we are all ready sa pagbibigay po nating ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa gabi po na to, this is our time to recharge, time to have a moment with the Lord, and sana po ma-focus natin yung sarili natin with God's message and sa pagpupuri natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, in order na magawa natin ito, tayo pong lahat po ay tumayo. Tayo po ay awit ng mga masisiglang awitin para sa ating Panginoon. Napapangunahan po tayo ng ating praise and worship team. Ayan po, muli isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin, sa lahat po ng kasama natin dyan sa live and also sa lahat ng kasama natin dito physically sa ating church. Ayan, bago po ang lahat, pwede po bang pakingitian po natin yung mga kasama natin dito ngayon? Kahit kaliwa, kanan, harap, likod. Ayan, magngitian po tayo kasi masayang magpuri sa ating Panginoon. And makikita yan na if we will, makikita yung saya kapag sa mga mukha natin once na tayo ay ngingiti sa bawat isa. And pwede pong sabay-sabay natin palakpakan ng ating Panginoon kasi truly that our Lord God has been so good sa buhay ng bawat isa sa atin, and He has given us another day na matuto, magkasama-sama, na magpuri para sa ating Panginoon. And truly that our Lord God is so worthy ng mga praises, ng voices natin, ng presence natin. Kaya naman, wag na po natin patagalin pa. Sama-sama po tayong umawit sa ating Panginoon. Ating awitin po sapat na at higit pa. Ayan, sama-sama po tayong pumalakpak para sa ating Panginoon. Sa kawalan, pagpapala mo ay laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo di akatubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Sa lahat kong inaasahan,
our lives, naniniwala po ako na yung ating Panginoon moved within us na higit pa sa mga bagay na ine-expect natin, sa mga bagay na iniisip natin. The Lord is so good, able, alive, powerful, and faithful. Ang kaisa-isang tao na niyakap tayo sa ating karumihan at patuloy po tayong iniibig nang hindi kayang tumbasan ng mundong ito. And as we continue to sing para sa ating Panginoon, may we express yung pagmamahal natin through this song na patuloy po natin na awitin para sa Kanya. Sabay-sabay po natin awitin, Sukdo Lang Biyaya. Sing, oh Diyos, ng
us bow our heads and pray. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa patuloy na buhay, kalakasan, karunungan ng gagaling lamang sa inyo, Lord God. Maraming salamat po sa patuloy na pagbigay ng hope, guidance, peace, Panginoon, pagmamahal na nagagaling lamang sa inyo. Truly, Lord God, na you are a great, powerful, able God, and a faithful God, Panginoon, sa buhay namin that moves the mountains, that na patuloy kaming hinihila, Panginoon, when we are in deep waters. Maraming salamat po, Lord God, sa kabutihan nyo, sa pagmamahal nyo sa bawat isa sa amin. And away, Lord God, kayo pong siyang patuloy na napupurihan namin, nataas namin through these songs and praises, Lord God, na binibigay namin. And away, Lord God, dito sa service na gagawin po namin, sa fellowship, Panginoon, patuloy niyo pong buksan yung puso namin, isip namin, tenga namin, Lord God, para mapakinggan ninyo at mapakinggan namin, Panginoon, yung nais ninyong sabihin sa bawat isa sa amin ngayon. Maraming salamat, Lord God, at mahal na mahal ka po namin. This is all we pray and praise in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. Kaya muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, praise God po at papuri po sa Panginoon. Pwede po ba nating muling palakpakan po yung Panginoon? Ayan. At medyo na-miss ko pong magsalita po. Ayan, kasi nabakante po kami ni Brother Dave. Every October po yun, nababakante po kami. But praise God po sapagkat mukhang susulitin ko po ngayon. Okay lang po ba? Medyo habaan po natin ng konti yung message. Ayan, pero joke lang po yan. At last midweek po natin, kung sa kaalaman po natin, ang sinisinis po natin sa the 7 churches in the book of Revelation. Familiar po ba kayo sa 7 churches in the book of Revelation? Kabisado niyo po ba yon? Kaya ano po yung unang pinag-usapan po natin nung last Wednesday? The Church of Ephesus. Okay, so nabigyan tayo ng background ni Brother Dave doon at ng malaking paalala na ang Church of Ephesus ay masisipag po sila. Kagaya po natin. Kaya sila po ay masisigasig. Kaya lang, yung sipag po nila ay nawalan ng pagmamahal. Kaya pala minsan, totoo yung sinabi ni Brother Dave, no? Na hindi kumot masipag ka ay merong pagmamahal yung ginagawa po natin. So ang naging problema ng Church of Ephesus ay nakalimutan nila yung kanilang first love. And sino yung first love na yon? Walang iba kundi si Lord. Kaya alam niyo, ang maganda po sa mga church sa Revelation, pag pinag-aralan po natin at pag pinag-usapan po natin, ang kada church sa Revelation ay meron po silang kani-kanilang weakness. May mga weakness po yan. Meron din naman po silang kani-kanilang strength. Meron silang kani-kanilang lakas. And si Lord, meron po si Lord sa kanilang mga reminders, mga warnings, at mga encouragement. Kaya ang encouragement ng Panginoon sa Ephesus ay bumalik sila sa kanilang first love. Okay? Ang dami po natin ng Wednesday, no? Last time. No? Kalimutan agad nila yung first love. Joke lang po, baka busy lang po sila. Okay? Pero ito po yung panibagong pag-uusapan po natin. Okay? Ang next na church na pag-uusapan natin, sana gumana po yung aking clicker. No? Hindi na ako sanay mag-clicker. Ayan. Ang pag-uusapan po natin is the church in Smyrna. Okay? Familiar po kayo dito? The church in Smyrna. Ang Church of Smyrna, sa modern time o modern place, ito po yung Turkey. Okay? Sa Turkey po siya makikita. Kaya alam ko, halos the rest of church in Revelation 7 churches, makikita natin sa Turkey. Kasi dyan madalas si Paul. Ito po yung bunga ng missionary ni Pablo. Pupunta siya sa Asia Minor and then nakakapagtayo siya ng church. And to give a background sa Church of Smyrna, okay, bigyan po natin ng konting background. The church in Smyrna, as a church was planted in Smyrna during Paul's Ephesians ministry. Imagine po natin, so ito po ay bunga rin ng missionary na o yung pagmimission na ginagawa ni Pablo. Either Paul himself or by his converts. Kaya hindi ganun kalinaw kung ito ba ay kasama sa nagtayo nito si Pablo
or the other converts, kasi po bago natayo yung Church of Smyrna, ay andyan na po yung Ephesus o yung Ephesians, yung the other church. Okay, so hindi po yan malinaw, but ang mahalaga po dito ay isa po siya sa naging bunga ng pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan nila Pablo na mga lingkod ng ating Panginoon. Okay, the Church of Smyrna, it is considered one of the most beautiful churches. One of the most beautiful church. Okay? So, ang Smyrna, hindi po siya ganun kayaman. Actually, mahirap po yung Church of Smyrna. Pero bakit siya tinawag na beautiful? Pwede bang pakitignan yung katabi natin? Beautiful ba siya? Okay? So, dito makikita natin that the beauty of the church is hindi lang tungkol sa structure. Okay? Pag sinabi mo, ang ganda ng church nila, naka-aircon, third floor. Okay? Hindi lang pala doon makikita yung beauty ng church. Mamaya makikita natin. Bakit maganda yung Church of Smyrna? Pangalawa, the church is known as the persecuted church. Yun ang problema po sa kanila. Sa lahat ng church sa Revelation, ang Church of Smyrna, sila yung may pinakang matinding naranasang persecution. Kaya tinawag po sila as the persecuted church. Okay, mamaya malalaman natin what kinds of persecution yung kanilang mga pinagdaanan. And sa sobrang persecution na pinagdaanan po nila, sabi po dito, ang maganda po sa kanila, the church is known as the faithful church unto end. Alam niyo, ang maganda po dito, yung mga kapatiran po sa kanila, kaya hindi ito yung structure ng church po pinag-uusapan natin yung mga tao sa church, kilala po sila as a faithful church unto end. Kasi hanggang sa huling hininga po nila, naging faithful po sila sa Panginoon. Okay? Kaya ang pag-uusapan po natin, ang title po nito is Faithful unto Death. Pwede bang pakisabi sa katabi mo o pakitignan yung katabi mo, mukha po bang faithful yan unto death? Kaya handa ba siyang maging tapat hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay? Kasi minsan by words lang tayo no? Yung parang, hindi, kahit anong gawin ko, paglalaban kita. Naalala niyo yung sinabi ni Peter kay Jesus, hindi Lord, di kita itatatwa. Kahit patahin nila ako. Pero nung tinanong na siya, ayun, tinatwa niya si Jesus. Kaya kaibahan siya ng mga tao sa Smyrna. Kasi sila, they faithful unto death. Most of the believers in the Church of Smyrna, namatay sila by persecution. Kasi dinepend po nila yung kanilang pananampalataya para sa Panginoon. And ito yung isang magandang bagay na dapat makita po natin sa Church of Smyrna na matututunan po natin. Basahin po natin yung verse po natin. And to the angel of the church in Smyrna write, the words of the first and the last who died and came to life. Kaya ito po yung unang bungad po sa kanila. Pag binitingnan po natin, the words of the first and the last who died and came to life. Ang nagsasalita po dito, walang iba kundi yung Panginoon, si Jesus. Because He is the Alpha and Omega. And siya yung namatay at muling nabuhay. So meaning to say, ang mismo nagbibigay po sa kanila ng word po dito, walang iba kundi yung ating Panginoon. And sabi ko nga po kanina, ang Church of Smyrna, kilala po sila as a persecuted church. Okay, tingnan niyo po yung sinabi po sa kanila. Pag binasa po natin 1 Peter, dito natin malalaman na ang persecution ay normal po sa ating mga Kristiyano. Yung mga early believers, nakaranas na po sila niyan, persecution. Kaya nga po binanggit din po yan ni Peter sa sulat po niya, sa 1 Peter chapter 1 verse 7, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes, though it is tested by fire. Sabi po dito, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Okay? Tayo daw mga Kristiyano, para daw tayong ginto na kailangan sinusunog. Okay? Di po ba ang mga ginto sinusunog para makita yung pagiging pure po nito? So ang pagsunog po niyan, it represent na mga persecution. It represent na mga trials sa pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin. And lahat po tayo possible nakakaranas po ng mga problema. Sino po dito may problema? Yan. Okay. Ang ibang other term ng problema o trials ay affliction. Okay. Pero sa ibang salin ay tinatawag po siya as a tribulation. Okay. Affliction, tribulation. Pag sinabing tribulation, hindi lang po siya yung basta kulang sila sa pera. Hindi lang yung basta binabaha yung lugar ng church, yung church po nila. When we say tribulation, ay matinding paghihirap yung pinagdadaanan po nila. Okay? As in, sunod-sunod, naranasan nyo na po yun.
Yung sa isang linggo lang, sunod-sunod yung problema nyo. Binaha kayo, kinulang kayo sa pera, natanggal ka sa trabaho, may nawalan kayo ng mahal sa buhay. Ganun po yung pinagdadaan po nila. Okay? And that tribulation ay nagpapakita po na tayo po ay pwedeng makaranas po nito. But, lagi nating tatandaan, sabi ko nga po, every church merong laging message ang Panginoon. Ito yung message ni Lord sa kanila, despite of tribulation na kanilang pinagdadaanan. And kung may mga tribulation tayong pinagdadaanan, may mga problema, ito rin yung message ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sabi po dito, what does tribulation reveals us? Ano ba yung tribulation o yung paghihirap na nire-reveal sa atin ng Diyos, na nire-reveal naman ng Panginoon sa Church of Smyrna? Okay, una, sabi po dito, sa next slide po natin, tribulation reveals our true identity. Okay. Malalaman natin ang totoong identity. When we say identity, ito yung totoong pagkatao natin. Dito natin makikita yung pagiging pure natin, yung pagiging genuine ng bawat isa po sa atin. And yung tribulation, doon pa lang sa early church, pinapakita na po dito kung sino dito yung totoo at maipapakita yung tinatawag yung true identity. Okay, meaning to say, kasi nung time po nila, merong mga nagpapanggap lang na Kristiyano. Okay? And dito, malalaman po natin na sa pamamagitan ng tribulation, makikita dito sino yung mananatiling tapat sa harapan ng Panginoon. Basahin po natin yung verse 9. I know your tribulation and your poverty. Okay? Ang Church of Smyrna, nakaranas po sila ng persecution, iba't ibang klase ng paghihirap. And hindi lang po sila basta nakaranas ng persecution, sila rin po ay tinatawag na isang mahirap na church. Okay, so physically, o pagdating sa mga resources, ay poor po talaga or mahirap po talaga yung Smyrna pag sinerch po natin. Okay, hindi po sila talaga ganun kayaman, hindi kagaya ng ibang church sa Revelation. Okay, but sabi po dito, but you are rich. Parang ang redundant, no? Bakit sinabing your poverty, but you are rich? Ang Smyrna, nakaranas po sila ng persecution. Physically, resources, mahirap po sila, but tinawag po sila ng Panginoon as rich sa pamamagitan ng ano? Ang Church of Smyrna, mayaman po sila by faith. Okay. Spiritually strong, matibay, mayaman ang Church of Smyrna. And the slander of those who say that they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. Okay? Hindi lahat ng nasa Church of Smyrna ay totoong faithful kay Lord. The rest of them ay mga spy o mga espiya kasi during that time ay under po sila ng Roman government. Okay? And meron po sila mga spy. Meron mga fake na Kristiyano nung time na yon na pumupunta sa church pero nag-iispiya lang sila. O yan, naglilingkod diyan kay Lord. Yan, ano yan, hindi yan sumusunod sa sa government ng Roman. And kapag nalaman nila na hindi sila sumusunod, ayun, sinusulsulan nila and then ang nangyayari po ay sila po ay nakakaranas ng persecution. Okay, so sabi po dito, ang isinire-reveal po sa kanila, hypocrites will not remain to face persecution because false believers do not want to endure the pain. Marami po kasi nung time po nila, hindi totoong Kristiyano. Kasama nila sa church, pero they are not faithful na naglilingkod sa Panginoon. Okay, sabi ko nga po, yung iba po sa kanila ay parang mga spy. Okay, mga Hudyo sila, kinakausap po dito mga purong Hudyo, pero binebenta po nila yung mga kapwa po nila Hudyo sa mga Romans kapag ka hindi sumusunod sa alituntunin ng kanilang gobyerno. Okay, kaya sila nape-persecute, kaya sila napaparusahan. So, ang mga iba po sa kanila, parang alam nyo yun, Kristiyanuhan, Kristiyano ko sa church, pero pagdating naman sa sinisiraan po nila o kaya naman, diba? Hindi po sila gumagawa ng maganda sa harapan po ng ating Panginoon. And sabi po dito nalalaman that true tribulation, okay, nalalaman yung pagiging totoong Kristiyano. Nakikita dito sa church ng Smyrna kung sino yung talagang lingkod ng Panginoon at hindi lingkod ng Panginoon. Kasi kapag andyan na yung mga Romano at sila ay yuhulihin, sasabihin nila, di po kami kasama niyan, sila lang yan. Naranasan niyo na po yan. Parang yung naranasan ni Jesus, tinatwa siya ni Peter. Okay, and then si Judas naman, pinagkanulo siya. Masakit po yun. Ganito po yung nararanasan po nilang persecution ng time po nila. Okay, kaya tinawag dito na tribulation reveals true identity kasi makikita po dito yung totoong Kristiyano at hindi totoong Kristiyano. Okay, pwede bang pakisabi sa katabi mo, totoo ka ba? Baka yan, paka-scam yan. Baka hindi totoo yan. Okay?
So kailangan maging totoo po tayo. The church in Smyrna demonstrated the power and purity that came from successfully enduring persecution. Ang maganda po sa kanila, okay, sila yung pwede nang, wag na lang natin ituloy ito kasi pinapahirapan naman tayo eh. Pero the rest of them, marami po sa kanila or ilan po sa kanila, nagiging matatag pa rin yung pananampalataya. Tuloy pa rin yung kanilang church service, paglilingkod sa Panginoon, kahit alam nila that anytime, pwede po silang maparusahan. Pwede po silang ma-persecute. Okay? Pero despite of that, sabi po dito, pinakita pa rin nila yung purity and yung pag-endure sa tinatawag na persecution. Napakahirap po nun. Okay? Pero despite of that, nanatili pa rin po silang tapat sa ating Panginoon. Okay? Christians' true identity lies in their readiness to endure hardship and persecution. Okay? Tayo bilang isang mga Kristiyano, nakikita yung pagiging pure Christian po natin kung kaya po natin mag-endure sa hardship tsaka persecution. Kaya totoo po yun no? Mabilis po maging Kristiyano. Mahirap, no? Mahirap maging Kristiyano. Lalo na nung time nila, kasi yung pagiging Kristiyano nung time po nila, talagang life and death yung buhay po nila. Pwede silang patayan anytime. Dahil marami nung time nila, hindi na naniniwala sa Panginoon. Kaya even yung mga ilang Jews, hindi naniniwala sa Panginoon, sa resurrection ng ating Panginoon. Pero dito, mapapakita po natin yung pagiging real Christian ng bawat isa po sa atin if we endure hardship and persecution na pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin. Kaya sana ay maipakita po natin yung ating true identity. Pagiging totoong Kristiyano po natin. Na anuman yung mga pagdaanan po natin, Kristiyano pa rin po tayo. Wala ka man sa church, Kristiyano pa rin po tayo. Ganon po yung identity ng isang Kristiyano. Nakikita yung ating Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Okay? Hindi po tayo nagiging Kristiyano lang. But we are a true Christian that we endure hardship and persecution na pwede po nating pagdaanan bilang makalingkod ng ating Panginoon. At dahil nakikita po yung identity po nila bilang isang true Christian, bilang isang totoong Kristiyano, sabi po dito sa pangalawa po natin, tribulation reveals our true faithfulness. Bukod sa nare-reveal yung identity po natin ng isang Kristiyano, kapag may mga paghihirap po, kaya alam nyo, pag may mga paghihirap po tayo, kaya hingi tayo ng kay Lord, ng strength. Kaya hingi tayo ng wisdom kay Lord. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, tanggalin mo na yung mga pagsubok. Kasi yung mga pagsubok yung nagpapatatag po sa atin. Doon nakikita yung pagiging totoong Kristiyano kapag may mga pagsubok po tayo. Okay, kasi doon ka lumalapit kay Lord. Doon ka nagiging faithful kay Lord. Kaya dito po papasok yung pangalawang points po natin. That revelation reveals our true faithfulness. Dahil sa mga paghihirap, dahil sa mga persecution, napapakita po nito kung gaano tayo katapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Tignan po natin sa verse 10. Ayan, sabi po dito, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested. Totoo po ito. Okay? Literal na yung mga Kristiyano, kinukulong nang wala namang silang ginagawang masama. Bakit po sila kinukulong? Because of their faith. Dahil po sa pagiging tapat nila dun sa ating Panginoon, sila po ay nakukulong, sila po ay nagsasuffer. And sabi po dito sa isang verse pa po natin, kadugsong po ng verse 10, and for 10 days you will have tribulation, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Parang ang hirap ng challenge sa kanila ni Lord, no? Be faithful unto death, okay, and I will give you the crown of life. Parang kung ikaw Kristiyano ka, i-expect mo na sa pagiging Kristiyano, pwede ka talaga mamatay dahil sa pananampalataya mo kay Kristo. Pwede kang ma-persecute dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon. Pero yung promise ni Lord that I will give you the crown of life, yun yung pinanghawakan po nila. Okay? And ito yung pagpapatunay na sa bawat buhay po natin, nakakaranas po talaga tayo ng tinatawag na paghihirap. Although ang Church of Smyrna, tignan niyo po kung gaano po sila ka-faithful. Dito mapapakita po natin, makikita natin ng Church of Smyrna, faithful sila kay Lord, pero andun pa rin yung pagpapasakop po nila sa government ng Roman. Okay? Just like yung ginawa nila Joseph. Okay? Faithful sila kay Lord. Sila Daniel, faithful dun sa Panginoon. Okay? Faithful din naman sila sa mga master po nila. Pero pagdating sa pananampalataya, pinaglalaban po nila yung kanilang faith. Kaya yung pananampalataya po nila. Alam nila na sobrang
sobrang brutal ng mga Romano, pero nagpapasubmit pa rin sila sa gobyerno. Okay? Pero pagdating sa faith, pinaglalaban po nila yung kanilang pananampalataya. Kasi po ang Church of Smyrna, sabi po dito, they had been fanatically devoted to the Roman Empire for several centuries. Okay? Nagpapasubmit sila. Kasi nasakop sila eh. They're under the Roman government. So ang ginawa po nila, dahil nakasulat din naman po sa Bible na magpasakop po sila, nagpapasakop po sila. Okay? Sa mga utos po nila. But at some point, bakit po merong nape-persecute pa rin po sa kanila? Kasi po ang ilang po sa mga alituntunin ng Roman Empire ay mag-ali po sila ng mag-sacrifice po sila ng mga offering para sa kanilang mga hari, sa government po nila, which is ayaw gawin ng mga Kristiyano ng time na yon. Alam niyo, yung parang, papasubmit kami sa inyo, susunod kami sa mga batas ninyo, pero yung itatakwil namin yung faith namin, hindi namin gagawin yon. That's why some of them, nape-persecute. Kaya nasusundan po natin, kay faithful naman sila sa Roman government, pero pagdating sa pananampalataya, pinaglalaban po nila yon. Ganon din po tayo. Okay? Nagpapasubmit po tayo sa government. But when it comes in our faith, kailangan pinaglalaban po natin yung ating pananampalataya. Okay? So, ganun po sila ka-faithful sa Panginoon. They refuse to participate in pagan religions in general. Nakikita na po natin, bakit po sila nape-persecute? Bakit sila pinapahirapan? Bakit sila pinagpapapatay? Okay? Because, unang-una, ayaw nila magpasakop yung sa mga ibang pinag-uutos po ng Roman government. And pangalawa, they refuse to participate in pagan religions in general. Okay? Ito yung mga paniniwala po nila sa mga gods, sa mga Zeus, okay? Yung mga goddess po nila. Hindi yan pinapaniwalaan ng mga early Christian kasi alam nila that there is only one God. And yan yung Panginoon na meron po tayo. Kaya po sila nagsasuffer. Kaya sila napapersecute kasi hindi po sila nagpa-participate. Na dapat, makisaya kayo dito, kami hindi. Kasi meron kaming sariling Diyos. Meron kaming Panginoon na totoo. Okay, dito makikita natin dito parang same ng yung kay Daniel. Yung pinapayuko sila pag tumunog yung bell, pero ang ginagawa ni Daniel, hindi po sila sumusunod. Because they are faithful to our Lord. And ganun din po sila. Nakikita po natin, ganun po sila ka-faithful doon sa ating Panginoon. Ganun po sila katapang para sa ating Panginoon. They endured blasphemous accusation from these who claim to be Jews yet were not. Bakit sila nape-persecute? Kasi yung mga na-peking Kristiyano nung time na yon, na mga kapwa din naman nila Hudyo, ay ina-accuse po sila. Okay, hindi yan sumusunod. Mga hindi sumusunod sa government ng Roman. Kaya ganyan po yung ginagawa po sa kanila. Kaya sabi ko nga po, hindi po lahat ng kasama po nila sa church ay talaga naglilingkod sa Panginoon. Kasi some of them ay umahanap lang po ng paraan para po sila ay maparusahan. Alam nyo yun, yung parang nagpapalakas po sa gobyerno, sa government, para ma-please po sila, ma-please nila yung government, pero hindi po nila napiplease yung Panginoon. Okay, so sila po yung nakakaranas po niyan. Sinisiraan po sila ng mga kapwa po nila Hudyo, and then yun yung nagiging dahilan kung bakit po sila nakakaranas ng tinatawag na persecution. Okay, and meron pong isang kilalang tao sa Smyrna, kung kilala niyo po siya po ay si Polycarp of Smyrna. Familiar po kayo kay Polycarp. Polycarp of Smyrna. Siya po yung isa sa mga early leaders in the church, early church ng Smyrna, na sobrang brave po niya pagdating sa pananampalataya kay Lord. Sobrang tapang po niya. Sabi nga po dito, he was recognized as a disciple of John. Okay? And he was also known for his unwavering faith and his efforts to combat heresy. Pinaglalaban niya pag may maling aral. Okay? And sabi pong ganun dito, yan, for his unwavering faith, hindi siya kagaya ng ibang Kristiyano nung time na yun na pag andyan yung Romano, parang sumasamba na sila doon. Pero pag wala naman doon, grabe mag-worship kay Lord. Hindi siya ganun. Hindi unwavering yung kanyang faith. Ang kanyang pananampalataya ay diretso pagdating po doon sa ating Panginoon. And dahil po doon, si Polycarp, isa din po, bukod kay Stephen, okay? Isa rin po siya sa tinaguriang na martyr. Okay? Isa sa first Christian martyr na kung saan ay namatay dahil sa pananampalataya para po sa ating Panginoon. And alam niyo po ba kung paano po siya pinatay? Kaya grabe po yung kanyang pagkamatay. Sabi po dito, yan, he was burned
at the stake and then stabbed when the flames failed to consume him. Grabe yung death po niya, no? Kasi ganun po yung ginagawa ng mga Romano. Pag may mga Kristiyanong hindi sumusunod sa kanila, ginagawa nilang parang, alam niyo yun, parang pang bonfire, pang paapoy. Okay? Nilalagay nila sa stick, hindi naman nila tinutuhog, tinatali nila doon. Then naapuyan po nila. And then kapag hindi namatay, doon po nila pag-aanuin ng espada, sasaksakin po nila. Ganyan po yung death na pinagdaanan ni Polycarp dahil sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ganon po siya ka-brave, ganon po siya katapang para ipaglaban yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Now, ang question po sa atin, meron din po ba tayong ganong tapang para ipaglaban yung faith natin kay Lord? Minsan nakakalungkot, no? Sobrang tatapang ng Kristiyano ngayon. Okay? Iba yung tapang minsan. Okay? Minsan nakikipagsabayan, nakikipagmurahan. Diba? May mga ganun minsan. Nakikipagsuntukan, nakikipag-away. Pero pag tinignan po ninyo, iba yung tapang po nila. Ito yung tapang na, sige, kahit patahin nyo kami, hindi kami natatakot. Ito yung tapang nila na kahit mamatay sila, alam nila na meron silang Diyos. Iba yung tapang na meron yung mga tao ngayon minsan. Na talagang, pag kinanti mo ko, kahit Kristiyano ko, patulang kita. Di ba? Ganun yung tapang minsan ng mga Kristiyano. Pero yung tapang nila, iba. Kahit batuhin nyo kami, kahit saksakin nyo kami, okay lang para kay Lord. Hindi ko naman, Brother Gardy, kailangan ba maging ganun kami? Okay? Well, sila po kasi pinaglalaban po nila yung faith po nila and kailangan maging ganun din po tayo. Kailangan yung tapang po nating mga Kristiyano nasa tama. Pwede ba pakisabi sa katabi mo, kailangan yung tapang mo nasa tama. Kasi yung tapang nila nasa tama eh. Unto death, kahit mamatay sila, matapang sila. Pinaglaban nila yung pananampalataya po nila sa ating Panginoon. Kaya sabi po dito, yung question po sa atin, what kinds of tribulation have you experienced that reveals your faithfulness to God? Nakaranas na po ba kayo ng pinagdaanan ng mga early Christian na test yung ating pagiging faithful kay Lord? Lately lang, meron bang humamak sa pananampalataya mo? Ano yung naging action mo doon? Naging tama ba yung action natin? Kaya hindi naman masamang lumaban, pero kailangan tama yung paglaban po natin. Okay? Kailangan merong pananampalataya pa rin. Nakikita pa rin yung Diyos sa pinaglalaban ng bawat isa po sa atin. Hindi kasi pwedeng galit ako, tatanggalin ko yung pagiging Kristiyano ko. Hindi pwede po yun kasi Kristiyano ka. Nakatatak na po yan sa atin. So kailangan sa pakikipaglaban po natin, nasa tama at siyempre andun pa rin po yung ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. And pang-last po natin, sabi po dito, tribulation reveals true glory. Dahil po sa paghihirap, dahil po sa mga tribulation na pinagdadaanan po natin, dito po mas marireveal, mas makikita po natin yung glory na pwede nating maranasan bilang isang mga Kristiyano. Minsan, pagka iniisip ko po kung paano po nila tiniis yung sinunog po sila, yung sinaksak po sila, ini-stone to death po sila, pinapakain sila sa leon, ganun po yung persecution ng mga early Christian. Minsan iniisip ko, para sa inyo, bakit ganun sila ipaglaban yung kanilang pananampalataya? Bakit hindi sila gumagante? Bakit hindi sila nakikipagsabayan? Bakit hindi nila kinakagat yung leon? Bakit hindi sila lumalaban? It is because alam nila that there is glory after death. Alam nila na kapag namatay sila, naandoon yung glory na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Kasi pangako ni Lord, basahin po natin, sabi po dito, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquer will not be hurt by the second death. Alam nila eh. Alam nila na hanggat andito sila, merong sakit, merong hirap, merong time na papatayin sila. Paghihirapan nila yung kanilang pananampalataya. But at the second death, sabi ng Panginoon, which is ito po yung buhay na ibibigay po sa atin ng Panginoon, ito po yung eternal life na ibibigay po sa atin ng Panginoon. And dito ko naintindihan na kaya pala ganun sila. Kaya pala ganun nila ini-endure yung paghihirap. Kaya kahit si Stephen, patahin siya, okay lang. Kahit sila Pablo, habang nagpe-pray siya, sinaksak siya, okay lang. Sila Peter, pinako ng pabaliktad, okay lang. Kasi alam nila that there is always glory na ginagawa nila para sa Panginoon.
Ay, parang ang hirap naman ng ginagawa nila. Ayoko nga ipako sa krus. Di ba? Yung mabanlian ka nga lang ng tubig. Yung pag mo ng sinaing, no? Init. Di ba? Hindi natin kaya yun, no? Pero sila, kinaya po nila. Okay? Kasi, ang kanilang mindset, there is always glory sa lahat ng ginagawa nila para sa Panginoon. Kailangan ganun din po tayo. Meron palaging glory sa ginagawa natin para sa ating Panginoon. And that glory, sabi po dito, yan, our true glory is revealed when we endure tribulation and hardship. Lagi nating tatandaan, ang reward ni Lord laging nasa huli. Okay? Kailangan mo munang pagdaanan lahat. Kailangan mo munang paghirapan lahat. Kailangan muna na meron tayong sakripisyo na ginagawa para sa Panginoon. Kasi nandun palagi yung glory na ginagawa po natin. Okay, di ba ang sarap po sa pakiramdam kapag na-overcome po natin, na-endure po natin yung mga pinagdaanan po natin. Tama po. Lalo na kapag na-endure mo yan, kasama si Lord. Okay? Ito pong nagdaang bagyo. Okay, praise God kasi nga po yung bagyo ay nawasak. Nasira yung kanyang mata. Okay, ano yung mata po niya dahil po sa pagdaan po niya sa Sierra Madre. And ang dami ko po nakikitang post na thank you sa Sierra Madre. Wala pong masama po doon. Pero lagi nating tandaan na meron tayong mas dapat pasalamatan. Walang iba kundi yung Panginoon. Naniniwala ako na during that time na paparating yung bagyo, ang dami nag-pray po sa atin. Sino dito yung grabe yung pray po nila? Iba din nag-pray. Buti, dami nag-pray, no? Para sa inyo. Pero grabe yung heart. Di ba ang sarap sa pakiramdam na, isa ako sa nag-pray niyan. Pwede ba pakisabi sa katabi mo, isa ako sa nag-pray nun eh. Hindi naman para itaas yung sarili mo, but ang sarap sa pakiramdam na pinaghirapan mo yung panalangin na yon, siyempre, glory to God, si Lord yung nag-work po doon, and hindi mangyari kundi yun dahil sa Panginoon. And that is the glory na ibinibigay ni Lord. Grabe yung prayer po natin po doon, pero na-endure po natin dahil sa ating Panginoon. Our true glory is also revealed when Christ returns. Ang totoong glory po natin ay marireveal sa pagbabalik ni Lord. Okay? Kaya lahat ng effort po natin, wala man nakaka-appreciate, si Lord po ang bahala sa inyo. Lahat ng mga paghihirap natin, sakripisyo po natin, wala man nakakita po niyan, si Lord ang bahala po sa atin. Kaya hindi man ma-reveal o hindi man tayo mabigyan ng parang appreciation nang nabubuhay pa tayo, pero sa second life po natin, si Lord ang bahala po sa atin. Di ba ba? Kaya dapat hindi natin pinag-aalala po yun eh. Dapat hindi tayo parang, gusto ko, ma-appreciate ako ng tao. Gusto ko, purihin nila ako. Huwag. Hayaan natin na si Lord yung gumawa sa atin nun. Okay? When Christ return, lahat ng mga bagay na ginawa natin paghihirap, ibibigay sa atin ni Lord. Kaya naniniwala ko yung mga nanatiling tapat sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Okay? Ang buhay nating Kristiyano, hindi ito patagalan. Hindi ito yung bago pa lang ako, mahina pa lang ang faith ko. Ang buhay nating Kristiyano is pagiging faithful natin kay Lord unto death. Unto end ng buhay na meron yung bawat isa sa atin. And hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya hanggat hindi pa bumabalik si Lord, kailangan manatiling tayong tapat sa Panginoon. The true Christian will persevere. Kasi wala pa si Lord ngayon eh. Tama po? Wala pa si Lord. Yung mga pinagdaanan ng kapatiran sa Smyrna, pwede natin pagdaanan po yan. Mga paghihirap. Okay? Pwede tayo makaranas ng kawalan ng mga pangangailangan po natin. Ito po yung mga bagyo na pinagdadaanan po natin. Pwede tayo manghina sa ating pananampalataya. But ang palaging sinasabi ni Lord, we need to persevere. Kailangan maging matyaga tayo at kailangan maging faithful tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi po dito sa last po natin, for our conclusion, the persecuted suffering yet faithful church at Smyrna stand for all time as an example to those who have heard the word with an honest and good heart. Hold it fast and bear fruits with perseverance. Ang Church of Smyrna, hindi po sila mayaman. Very poor po sila pagdating sa mga resources. Possible yung church structure po nila hindi din ganun kaganda. But they are rich pagdating sa pananampalataya sa Panginoon. Okay? Kaya sabi ko po, hindi po masusukat ang ganda ng church sa structure lang. Okay?
Ang tinitignan talaga ni Lord is yung puso ng bawat isa po sa atin, yung pagiging faithful ng bawat isa po sa atin. Okay? Kaya kahit ano man yung mangyari sa church po natin, structure ng church po natin, kailangan yung mga taong sumasamba po dito ay manatiling tapat pa rin sa ating Panginoon. Kasi yung church, pwedeng masira. Tama po? It can be burned. Pwedeng sunugin yung church. Kasi noong mga time po nila, sinusunog talaga yung mga church. Pero hindi naman yun yung mahalaga sa Panginoon eh. Ang mahalaga kay Lord yung mga pupunta sa church. And tayo po yun. We are the temple of God. We are the temple of the Holy Spirit. Yun yung tinitingnan ng Panginoon. Kaya sana yung bawat isa po sa atin, manatili po tayong tapat para po sa ating Panginoon. And one of the best example na nag-endure ng persecution for the last time, before end yung message po natin, walang iba kundi yung ating Panginoong Hesus. Okay. Kanina, mayroong sa akin isang nag-chat na kabataan. Tinatanong niya sa akin yung mga last word ni Jesus. And sabi ko, parang sumakto siya, no? Kasi si Jesus, doon sa time na pinapersecute po siya, pinapahirapan po siya, wala kang maririnig na masasamang salita sa Panginoon. Tama po? Sabi pa nga ni Jesus, Lord, Ama, patawarin niyo po sila. Sabi ni Lord, it is finished. Okay? And wala tayong maririnig na reklamo sa Panginoon because He endured the pain para po sa atin. So kung yung ating Panginoon na sinasamba po natin, in-endure po niya yung pain para po sa atin, why not na tayo po mga lingkod ng Panginoon, na minsan mga simpleng problema, kaunting pagsubok, bakit hindi din natin pagtiisan alang-alang sa ating Panginoon? Para sa Panginoon po natin. Kaya ano man po yung mga pinagdadaanan po natin mga kapatid, sana kagaya po ng Church of Smyrna, ay manatili po tayong tapat sa ating Panginoon. Kasi kagaya po ng sinabi ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. And it is good to hear na kapag dating po natin sa langit, sasabihin sa atin ni Lord that, well done, good and faithful servant. Kaya pakisabi sa katabi po natin, manatili kang tapat para sa Panginoon and magpakatatag po tayo. So tayo pong lahat po ay manalangin sa ating Panginoon. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat Panginoon sa mga paalala niyo po sa amin, Lord, na kami po ay manatiling tapat. Sa kabila, Lord, na mga paghihirap po namin, sa kabila, Panginoon, na mga personal na pinagdadaanan po namin, Lord, mananatili kaming tapat po sa inyo, Panginoon, at patuloy kaming sasamba at mananampalataya po sa inyo. Kaya, Lord, maraming salamat po. Bigyan niyo po kami palagi, Lord, ng lakas, ng pananampalataya, na kung saan, Lord God, pangahawakan po namin ang pangako niyo po sa bawat isa po sa amin, that there's glory, Panginoon, pagdating ng time, Panginoon, na kami po ay inyong susundiin, Panginoon, at makakasama ka namin sa langit na bayan. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Amen po. So, anong klaseng church po tayo? Kayo po ba ang Ephesus? Or tayo po ba ang Smyrna? Yan. Tayo po ang makakapag-isip po niyan. Tayo po ba yung nakakalimot o tayo po yung nananatili? Pangit yung nagtitiis lang minsan yung word na nagtitiis. Tinitiis lang kita. Dapat pala nananatili. Yan. Salamat po kay Father Gardy for this reminder sa gabi po na ito. And sa mga following Wednesday pa rin po natin, mapag-aaralan pa rin po natin yung iba pang mga churches sa Revelation. And maganda rin po, mabasa nyo na rin po yun sa tahanan po natin. Ano po, maganda po yung series po natin na yun. Kasi baka hindi natin matapos, Brother Gardino. 7 churches po kasi yun. MA4 Wednesday lang po tayo. Kaya baka or i-follow up natin ng December. So, ito lang po sa mga balita po natin before we close ang ating pong midweek. Una po ay short na lang po natin announcement po natin, yung mga mahalaga na lang po. This coming Saturday na po ang ating pong fan. Palakpak naman po natin si Lord, mga kapatid. Ayan. Naka-gear up na po ba kayo? Baka bumili pa po kayo ng bagong shoes. Bagong shorts. O tsinelas. Nakapaa. Mahirap po ata pag nakapaa. At mamaya po ata, Brother Alfred, pwede nang makuha po yung ibang mga shirts. Ayan. Sa baba po.
Yan. Sige po, pagbaba nyo po, meron po maghihintay po doon. Kompleto na rin po yung mga t-shirts natin, lalo na po yung mga nakapag-pre-order, nakapag-pre-reg. And kung di pa rin po kayo nakapagbayad, pwede na rin po mamaya sa baba po. So yun po, kita-kita po tayo sa seafront ng 5 a.m. So sana before 5 a.m. nandun na po kayo. Para po, syempre, iba yung makapag-stretching. Mahirap po yung kagigising mo lang. Tapos, tara na. Kailangan medyo may stretch. Kaya may program din po tayo doon. Para po sa, pupunta rin po doon na wala pong sasakyan. Meron po tayong pick-up point sa may SM Downtown. Before 5:30, tama po ba, Brother Alfred? 5 a.m. po pala. Sorry po. Ayan, kaya po kung kayo po ay walang masasakyan, kasi po medyo iilan lang po yung mga taxi po ata or baka po mahirapan po kayong maglakad papunta doon, pwede na po tayong magkita-kita sa SM Downtown. Or kung makakasabay po kayo sa amin, pwede naman po. Wala naman pong problema po. Pero po meron tayong pick-up point sa SM Downtown. So yun lang po. And yung ating pong mga choir practices, may practice po ba tayo ng choir ngayon? Wala po ata. Wala po. And then yung ating pong next na activity na po ay SPKK. See you po sa mga kababaihan po natin sa Nueva Ecija at ganoon din po sa ating mga kabataan sa Nueva. And pinapaalala din po ng ating youth leaders kanina na yung mga hindi pa po bayad sa registration, kailangan nyo na lang po magbayad by Saturday. Yan, bigay nyo na lang po sa ating mga youth leaders. And ganoon din po yung ating pong pangalan nun? Prayer dinner. Ayan, so prayer dinner sa November 29. So sana po makapaghanda po tayo. Bawat family po ay invited. Let's bring our families sa church. And yung mga, wag niyo pong kalimutan yung nilagay niyo pong pangalan po doon Ang dami ko na po nakitang pangalan sa family sa baba. Ang pinakamalaking pamilya po doon yung yung Targa, Pingkas, pa isa? Tumakmol, tsaka meron pa isa Blusa, may sumama pang isa. May Flores din po. Ayan po, so malaking pamilya po yung nagsama-sama. Ayan po, pero po yun, so tulong-tulong po tayo, para rin po syempre tayo rin naman po yung share po nito pagdating po sa ating family dinner po. And I hope makasama rin po natin yung mga iba ninyong family dito po sa ating bahay-sambahan. Meron mga guest speaker din po tayo nun. Kaya po sana po ay makapunta po tayo. And then November 30, ang ating pong anniversary, 3 p.m. Mark na po natin yan. Sana po ay magkita-kita po tayo. Pag-pray na po natin, alam niyo po, God is good po talaga. Kasi etong week na to, bumagyo ng mga bandang Lunes para daw po sa Saturday. Yan, di po tayo babagyuhin. Mahirap tumakbo ng may bagyo. At sa mga susunod din po natin gawain, sana po ay maging maayos din po yung panahon. Kaya sama po natin sa prayers po. May payong, no? Maglalakad si Nanay Terry, may payong. Sige po, so yun lang po. Meron pa po ba tayong mga dagdag pong balita pa? May nakalimutan pa po ba ako? Sige po, kung wala na po, ay tayo po tayong lahat and let's close our midweek with a prayer. Ama naming Diyos, na dakila't labang makapangyarihan sa lahat, sa oras po na ito, we are all thankful for all the things that you've done for us, Panginoon, especially for giving us this message na ang reminder po sa amin, Lord, to be faithful, Lord God, to be consistent with you. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang po namin, especially, Lord God, kapag hindi ka namin nauuna, hindi ka namin na-prioritize sa buhay po namin, Lord. And we ask, Panginoon, na bigyan niyo po kami another chance, another opportunity, Lord God, to be better, Lord God. And alam namin, Panginoon, na ingatan niyo rin po kami sa gabi po na ito as we go home, Panginoon. Sana po maging blessing kami sa aming family, sa mga taong mga kasalamuhan namin. And tumimo po, Lord God, sa aming puso't isipan ng mga salita na amin po napakinggan. Lord, ganun din ang aming prayer sa aming mga activities na darating, Lord God, for our fun run. Bigyan niyo po ito ng maayos na panahon. Bigyan niyo po ng kalakasan ng bawat mga members po na pupunta at sa mga bisita po naming tatakbo, Lord God. Keep us safe. Wala po sana pong mga mangyaring aksidente, Lord God. And ma-enjoy namin ang araw po na yon dahil po celebration, Lord God, ng goodness niyo po sa amin for giving us the physical strength and ability, Lord God, para po tumakbo para po sa inyo. Lord, ganun din ang aming prayer sa aming SPKK, sa family dinner, and especially, Lord God, sa celebration ng anniversary dito po sa Dako ng 20th. Lord,
We are thankful na Panginoong Diyos dahil po alam namin na hindi po magaganap ang lahat ng bagay po na ito kundi po dahil sa inyo. Kaya Panginoong Diyos, sama-sama kami ngayon lumalapit po sa inyo at nawa Panginoon, lahat ng gawain po na ito ay maging matagumpay para po sa kapurihan ng inyo pong pangalan. Lord, alam po namin na nakikita niyo po lahat ng efforts namin, Lord God, sa mga preparations and sa lahat ng ginagawa namin. Lord, alam po namin na kayo po yung magbabalik ng mga pagpapala sa mga kapatid po namin gumaganap sa mga bagay po na ito. Lord, maraming salamat po and kung meron po kami mga kapatid na may sakit, palain niyo po sila, bigyan ng kagalingan na nagmumula po sa inyo. Ingatan niyo po kami pagpalain at sa gabi po na ito, sana kayo po yung napapurihan po namin. Pinupuri ka po namin, Lord God, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat and ingat po. Meron ba tayong sharing, Brother God? May hinanda si Brother God. Sige po, bago po tayo umuwi, wala naman po tayong practice ng choir. Yan, konting sharing lang po tayo. Ito po yung question, what tribulation, trial are you currently experiencing in your faith? So, madaling sabi, ano po ang inyo pong sumusubok sa pananampalataya ninyo ngayon? Sige po, groupings na lang po tayo. Kung mas maunti, mas maganda, para po mabilis po kayong matapos. And sa mga kukuha po ng t-shirt, huwag niyo pong kalimutan, nasa baba po.